Lingapin kami tubina, iligtas kami sa dusa. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga saunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayani at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mga mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Noong nakaraang linggo ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari, kung saan itinanghal natin si Jesus bilang hari ng langit at hari ng lupa. Sa pagdiriwang din ng kapistahan ng Kristong Hari, ito ay hudyat din ng pagtatapos ng Anno Liturgico na Anno Liturgico D. At ngayon yung ating mga pagbasa sa unang linggo ng Adbyento ay mga pagbasa na nagmumula na sa bagong liturgiko, bagong kalendaryo, bagong yugto na naman na letrang K o letter C. Pagtatapos, kung inyong napansin, ang mga pagbasa natin sa linggong ito, sa unang linggo ng Adbyento, ay tungkol sa pagtatapos ng mundo. Handa na ba kayo? Doon sa mga may utang, handang-handa. Talaga sila, matapos na talaga para hindi na sila magbayad. Hindi nila alam na sa pagtatapos may panimula. Hindi pa rin kayo ligtas at may interest na. Sa bawat pagwawakas, lalo na sa ating mga Katoliko, ang pagwawakas ay hindi pagtatapos. Kapag nagtatapos, may panimula. Kapag may kamatayan, may bagong buhay. Kaya sa atin na mga humaharap sa matitinding mga problema sa nagdaang mga buwan hanggang sa
noong linggo na kung saan ay tinapos natin ang lumang taon at ngayon ay lumilipat na tayo. Ito yung unang araw ng bagong taon. Father, January lang pa. Mali. Sa ano liturgy ko, ito yung unang araw. Kaya nga, buena mano tayong lahat. Kasi December 1, tapos first Sunday of Advent, tapos may kandilang sinindihan. At sa lahat naman ng mga kandilang sinindihan, ang unang sinindihan ay ang kandila ng pag-asa. Tama, December 1, unang araw. Doon sa mga may utang, babayaran na kayo. Sana all. Kaya wag kayong mawawala sa 4 na linggo. Bakit ko kayo hinihikayat? Kailangan ang physical presence. Hindi pwedeng MC. Proxy. Hindi pwedeng proxy. Bakit? Kasi ito ay personal na ilalaan sa inyo at ibibigay ng Panginoon. Sabi ko kanina sa panimula, walang lalabas ng pintuang yan nang hindi kailanman nakatanggap ng bagong panimula at bagong pag-asa. Bakit? Hindi natin pinanunood yung kandilang yan na nakasindi. Ikaw yan eh. Ikaw yan. Ikaw yung sinindihan na binigyan ng Panginoon ng muling bagong pag-asa at muling panimula sa buhay. Itong araw na ito ay araw na muli kang nagsisimula. Bakit? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng magandang karanasan itong taong ito. Masalimuot, meron ding masaya. Pero sa araw na ito ay iniiwan natin yung ating tinatawag mga unfinished business. Hindi monkey business, unfinished business. Ano yun? Yung magsimula muli sa mga mag-asawa. May 1 buwan pa tayo. May 30 days, may 29 days pa tayo para muli magsimula. Sabi nga doon sa isang kanta, could we start again please? Pwede ba tayo mag-umpisa muli? Bagong pag-asa. At yan yung binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. It's not yet the end. Kaya nga hindi pa magbubunaw ang mundo pag tayo matakot. Sapagkat meron pa tayong kailangan tapusin. Tinatapos na ba natin? Hindi. Hinaharap natin sapagkat hindi natin alam kung ano na naman yung ating haharapin sa susunod na taon. Pero ngayon pa lang, meron pa tayong 29 days, inihahanda na tayo ng ating Panginoon Diyos. Sinasabi, the basic human needs, yun daw mga pangangailangan ng tao. Food, clothing, tsaka shelter. Diba? Yan ang basic human needs. Food, clothing, shelter. Busog ka nga. Pero ang daming taong nagugutom. Ang ganda-ganda nga ng bahay mo, ikaw lang mag-isa. Ang ganda-ganda ng damit mo, ang pangit naman ang ugali mo. Ang Miss Universe. Pero ang pangit ng ugali. Mga kapatid, hindi food, clothing, and shelter ang basic human need. Pwede kang mamuhay na simple lang, di ba? Naka-t-shirt ka lang, maungon, sira-sira pa. Di ba ang mahal-mahal ng maong na sira-sira? Butas-butas. Ano ba yung dami ng butas yung mga pinakamahal? Ikaw naman, sursi ka na sursi. Galit na galit anak mo, mama, yung anak mo, bubutas na naman. Si nanay naman, sursi na naman. Anong basic human need? Yang 4 na yan. Hope, pag-asa,
Susunod na linggo, kapayapaan, sisindihan. Sa ikatlong linggo, bawal ang sumimangot. Kasi yung pangatlong kandila, joy. Kaya si joy, dapat present sa third Sunday. Kailangan ipatunayan mo na ikaw ay masiyahing tao. Bawal ang sumimangot sa ikatlong linggo. Kung wala ka sa mood, huwag ka na muna magsigil. Kasi dapat nakangiti. At yung pang-apat, yung mga bigo sa pag-ibig. Kasi candle of love. Magandang maintindihan natin yung apat na kanina. Ngayon, bagong pag-asa. Ready ka na for next year. Ready ka na. Kasi may bagong pag-asa. No? Kailangan harapin natin ng walang takot. Kasi alam natin na yung pagsindi ng kandilang yan, tayo ay muling sinisidihan, nililiwanagan ng Panginoon at hindi ka na naman uli mag-iisa sa hamon ng buhay. Sa pangalawang linggo, yung present. Kasi yung pangalawang linggo, peace. Yung mga hindi nakakatulog ng gabi, ang daming mga iniisip. Hindi mo na kailangan ng katimpo. Yan pa lang, sapat na. At sobra-sobra pa, I tell you, pag nasindihan yan, baka hindi ka na magising. Sobrang mayaman. Talagang na mayaman. Oo, baka walang pumunta sa susunod na linggo. Ay, baka magsisimba sa susunod na linggo kasi sa atin yung Father sa mga namamayaman. No, kailangan natin ng peace of mind. Na kahit na anong gulo, kahit na anong pinagdadaanan mo, kayang-kaya mong dalhin. Kasi sa mga panahon na hindi mo na kayang dalhin pa ang iyong sarili, magugulat ka na lang, nakakatawid ka. Bakit? Kasi karga-karga ka na ng Panginoon. Yung footprints in the sun, remember? 4 na yapak, tapos biglang naging 2 na lang. Nasaan yung yapak ko? Kinarga na pala ako ng Diyos. Kasi alam niya hindi ko na kaya. Siya na ang magpapatuloy sa daan ng buhay. Yun yung sabi ng ating Panginoon. So, peace of mind sa second Sunday. So, wag na muna umorder ng katimpo kasi hindi yung talagang pinakamagaling na medisina. No? At yung pangatlo, yung joy. Hindi nila alam, natawa-tawa ka lang, pero kung alam lang nila, ang bigat na pinagdadaanan mo sa buhay. No? Pero nakakatawa ka, nakakasabay ka sa grupo. Paano mo nagawa yun? Secret. Kasi kasama kong Diyos. Kasi alam ko, in every problem there is a solution. Walang problema na hindi natin malulutas. At kung hindi man natin malutas, magpapadala ang Diyos ng anghel. Katabi mo nga yung anghel. Si Angel of God, my guardian dear, diba? Na hanggang ngayon, dinadasal pa rin natin. Kasi may talagang naka-assign na anghel sa bawat isa sa atin. At huli sa lahat, love is sweeter the second time around. So may pag-asa pa. Pag-asa pa. So wag natawala ng pag-asa. Kasi umpisa natin pag-asa na eh. Father, panindigan mo yan. Pag wala talaga nangyari sa buhay ko, kasalanan mo yung Father. Next year na natin. Sabi nga, try and try until you die. Until you succeed. So mga kapatid, yan, nakakatawa na tayo ngayon. May bago tayong pag-asa. So I look forward na sa susunod na mga linggo, wag na wag tayong magmintis ng iba't ng Diyos. Otherwise, masasayang yung personal na ibibigay na biyaya ng Diyos sa atin. At yan yung first, yan ang 4 na components na sangkap sa isang matuwid
at isang matatag na buhay na kailanman hindi kayang ibigay ng pagkain, ng damit, at ng bahay. Itong apat nito. Sapagkat ito ay galing sa Diyos. At sa bawat pagsisindi niya ay muling sinisindihan ang kapayapaan, yung pag-asa, yung kapayapaan, yung galak, panghuli ay ang pag-ibig. Na kahit na anong sama ng loob natin sa tao na inargabyado tayo, sa huli, yan yung kaya natin mahalin. No matter how bad that person is. Kasi una tayong minahal ng Diyos. Ang Diyos hindi kailanman nagpili. At panghuli, bakit kaya sa lahat ng mga kandila, yung pag-ibig ang panghuling sinindihan? Dahil ito ang dahilan kung bakit pinadala ng Diyos si Jesus sa atin. Sa labis niyang pag-ibig sa atin. So nabigo ka man sa pag-ibig sa tao, kailanman hindi ka bibiguin ng Diyos. Sapagkat mas malaki pa rin at dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, sa susunod na linggo, kita-kits tayo. Amen. Mag-setting na tayong lahat, sabay-sabay natin pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos at mga makapangyarihan sa lahat. Mayroon ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Magdalena. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinanganak sa krus ng maray inibig. Nanawa sa kinaroroonan ng mga limao. Namatay tatlong araw na bunay na muli. Umakyat sa langit. Nalulukro sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hubukong sa mga buhay